Ito ang dahilan kung bakit kahit 6 na digit ang kinikita mo bawat buwan, hindi tumataas ang net worth mo. Marami ang akala nila nag-i-invest na, pero sa totoo lang, nauhulog sila sa middle class trap. Isang pattern na kumakain ng cash flow bago pa man ito mag-convert sa tunay na wealth. Kung hindi mo babaguhin ang iyong portfolio strategy, habang buhay kang magtatrabaho para sa pera, imbis na ang pera magtatrabaho para sa iyo at magdala ng early retirement. Sa video na ito, ipapakita natin ang 5 toxic habits na pumapatay sa iyong compound interest at wealth strategies na ginagamit ng top 1% para protektahan ang kanilang assets. Ang video na to ay para sa kaalaman lamang, hindi personal na payong pinansyal. Affiliate products in the shelf below. Alam mo ba yung pakiramdam na parang nasa treadmill ka? Tumataas ang sahod pero lumalaki din ang gastusin. Yan mismo ang middle class trap. Ito ay isang socio-economic phenomenon kung saan ang mga stable income ay nahihirapan makaipon ng substantial wealth dahil sa lifestyle inflation, financial literacy at kakulangan sa malalimang financial planning. Hindi ito tungkol sa kakulangan ng sipag o talino. Madalas ito ay dahil sa kawalan ng tamang financial literacy at hindi pag-unawa sa rules of the game pagdating sa capital growth at wealth accumulation. Napakasakit tanggapin, pero ang mga financial habits na itinuro sa atin o nakuha natin sa paligid ang siyang pumipigil sa atin. Halimbawa, ang pag-iisip na ang utang ay okay lang basta nakakabayad o na ang trabaho lang ang susi sa financial security. Ilang taon ka na magtatrabaho, ilang promotion na ang nakuha mo, pero bakit pakiramdam mo palaging kaunti lang natitira sa dulo ng buwan? Bawat pagtaas ng disposable income ay sinusundan din ng pagtaas ng lifestyle expenses. Yan ang killer ng iyong savings rate at kaaway ng iyong financial independence. Kung hindi natin to aayusin, hindi lang kawalan ng financial freedom ang bunga nito kundi pati na rin ang kawalan ng legacy para sa pamilya at isang hindi sigurado na retirement fund. Pero may pag-asa. Hindi mo kailangan maging milyonaryo agad para makatakas sa trap na ito. Ang kailangan mo lang ay isang matibay na wealth strategy at ang tamang financial mindset para sa capital preservation. Ito ang 5 toxic habits na dapat mong iwanan at ang mga portfolio management secrets na papalit dito para sa tunay na financial freedom. Habit number 1, ang illusion ng passive income na walang kapital. Marami ang naghahanap ng passive income pero ayaw naman maglaan ng initial capital. Ito ang unang pagkakamali sa wealth building. Sa 2026, kailangan malinaw sa atin. Walang shortcut sa financial independence. Totoo, maraming passive income streams gaya ng dividend income o real estate yields. Pero lahat ng ito ay nangangailangan ng investment. Maging ito man ay oras, kaalaman o higit sa lahat, liquid assets. Ang solusyon, dapat kang mag-focus sa capital accumulation. Hindi ka makakagawa ng isang diversified portfolio na magbibigay sa iyo ng multi-currency income kung wala kang pondong pwedeng magtrabaho para sa iyo. Simula ng iyong wealth strategy sa aggressive savings at disiplinadong capital allocation. Imbis na gastusin ng bonus, ilagay ito sa isang high-yield savings account o fixed deposit bilang iyong war chest para sa future investments. Tandaan, ang layunin natin ay asset growth. Hindi mo yun magagawa kung laging zero ang iyong investment account. Habit number 2, keeping up with the Joneses mentality. Ito ang pinakamalaking kalaban ng iyong net worth. Maraming middle class earners ang nakakulong sa cycle ng lifestyle inflation. Sa bawat pag-angat ng iyong posisyon at sahod, bakit tila bumibilis din ang paglabas ng pera para sa mga depreciating assets? Ang pagbili ng bagong kotse o gadgets para lang magmukhang successful ay isang mabilis na paraan tungo sa financial instability. Ang solusyon, mag-practice ng frugal living habang lumalaki ang iyong annual yield at kita.
Ang mga high net worth individuals ay hindi basta-basta gumagastos. Sila ay napaka-conscious sa kanilang cash flow management. Ang tunay na wealth management ay tungkol sa pagpaparami ng iyong equity at assets, hindi ang pagpapakita ng rangya. Gamitin ang iyong extra kita para sa portfolio rebalancing o pagdagdag sa iyong stock market investing fund. Ang goal natin ay long-term growth, hindi panandaliang yabang. Habit number 3, walang malalimang financial planning beyond monthly budget. Marami ang may budget pero hanggang sa pambayad lang ng kuryente at upa. Ang kulang sa karamihan ay isang comprehensive financial roadmap. Hindi sapat ang basta makasurvive sa buwan. Kailangan mo ng estate planning, tax-optimized investing, at isang matibay na retirement plan para sa iyong FIRE movement goals. Kung wala kang plano para sa iyong wealth preservation, unti-unting kakainin ng inflation at tax ang iyong pinaghirapan. Ang solusyon, gumawa ng isang wealth strategy na tumitingin sa kabuuan ng iyong financial life. Mag-set ng smart financial goals para sa susunod na 5, 10 at 20 taon. Gamitin ang mga financial modeling tools para makita ang projected ROI ng iyong portfolio. Isama rito ang asset protection at insurance planning para masiguradong protektado ang iyong pamilya habang pinalalago mo ang iyong global wealth. Ang wealth management ay isang marathon, hindi isang sprint. Habit number 4, over-reliance sa single source of income. Ang pag-asa lang sa isang employer ay napakadelikado sa ating volatile global economy. Isang corporate restructuring o economic downturn lang, pwedeng maglaho ang iyong financial stability. Ang job security ay isang 20th century myth na hindi nauubra sa 2026. Ang pagiging independent sa isang sahod ay ang pinakamalaking risk sa iyong income protection. Ang solusyon, kailangan mo mag-create ng multiple income streams. Gamitin ang iyong kapital para mag-invest sa US stocks, ETF, REITs para sa dividend investing. Maaari ka rin pumasok sa cross-border investments o international portfolio management para magkaroon ng multi-currency portfolio. Sa ganitong paraan, kung huminto man ang kita mo sa trabaho, ang iyong investment returns at passive income mula sa iba't ibang asset classes ang sasalo sa iyo. Habit number 5, takot sa calculated risk. Ang takot na mawalan ng pera ang mismong dahilan kung bakit maraming tao ang nawawalan ng pera. Sa pananatili ng iyong ipon sa isang regular na bank account, ang iyong purchasing power ay dahan-dahang pinapatay ng inflation. Ang investment paralysis ay ang hindi paggalaw dahil sa takot, pero sa totoo lang, ang hindi pag-invest ang pinakamalaking risk sa lahat. Ang solusyon, aralin ang risk management at mag-invest ng maaga para ma-maximize ang compounding. Ang panahon ng pinakamahalaga mong asset sa wealth building. Huwag matakot sa market volatility. Gamitin ang dollar cost averaging o DCA strategy para sa iyong equity portfolio. Mag-research sa diversification strategies at magsimula sa mga index funds o S&P 500 ETF para sa long-term investing. Ang compound interest ay tinaguri ang 8th wonder of the world, pero kailangan mong bigyan ng iyong kapital ng pagkakataong lumago sa loob ng merkado. Sa kabuuan, ang 5 toxic habits na ito ang magpapanatili sa marami sa middle class trap. Ang financial freedom ay hindi para sa iilan lang. Ito ay resulta ng tamang mindset, prudent financial planning, at aggressive wealth accumulation strategies. Simulan mong baguhin ang mga habits na ito ngayon. Ano ang pipiliin mo? Ang komportable pero stagnant middle class lifestyle
o paglalakbay patungo sa tunay na financial independence at early retirement. Gusto kong malaman ang inyong saloobin. Alin sa 5 habits na ito ang pinakamatindi mong kalaban? I-comment mo sa baba. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito sa iyong financial literacy journey, i-like at i-share mo sa mga taong kailangan ding makita ito. Huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa mas marami pang wealth strategy videos. Maraming salamat sa panonood at tandaan, your financial future is in your hands. Control your money. Don't let it control you. Hanggang sa muli.